We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Sauna Regasang. Mga nagbebenta ng regular at well-milled rice sa ilang pamilihan sa Batangas kakaunti na lang. Samantala, pagtaas sa presyo ng kada kilo ng palay at pagbaba sa presyo ng mga pataba, hiling ng mga magsasaka. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, kung may price ceiling sa mga pamilihan, abot-abot naman yung hiling ng ilang mga magsasaka na sana naman daw ay ibaba na yung presyo ng sako ng pataba sa lupa nang sa gayon ay makabawi-bawi naman daw sila. Bilang na bilang lang ang mga rice retailers sa pamilihang bayan ng Ibaan sa Batangas na nag-aalok ng regular at well-milled rice na mabibili sa 41 at 45 pesos per kilo. Wala raw isinusupply ang dealer ni Maximo sa pwesto niya. Puro special at premium rice ang ibinebenta niya na ang presyo 54 to 55 pesos kada kilo. Mas mahal kumpara sa regular at well-milled rice na bigas. Kailangan ni nasa mga dapat 950 o 900 para maibenta ng 41. Kung 1,000 kasi 40 na abuhon na noon. Eh baka naman sa trader hindi namin makuha ng 1,000. Sa gitna ng price ceiling, ikinakapangamba ng ilang magsasaka na mas lalong bumaba ang kuha sa kanila ng rice trader. Hirap na sa bukid, bagsak pa raw ang kikitain. Gusto ni Mang Domingo na pababain sa 1,000 piso kada sako ang fertilizer na nasa 1,500 hanggang 1,700 ang presyo ngayon. Nasa 800 pesos daw ang bili sa kanila ng palay. Hindi naman kailangan na or yung titipirin mo ang pag-aabono. Kasi pag tipid ang abono, tipid din ang palay, ang bunga. Ay pag naabot pa ng hangin, wala na ng maani. May ilang bukiri na hindi na raw tinaniman ng palay dahil sa pagkalugi. Si Ruben nag-iisip na ring iwan ng pagsasaka at balak ng umuwi sa Bicol. Bili sa amin mataas. Mga nasa magkano? Kahit 25, ayos na sa amin. Kung taasan pa, lalong maganda. Kung taasan pa. Pero pag 16, maraming naayaw na. Naayaw na magsaka. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, bumaba na nga raw ang halaga ng pataba. Inaantabayan na nilang mailabas na ang 12 bilyong pisong nakolektang buwis mula sa Rice Tarification Law. Magagamit daw itong pantulong sa mga magsasaka. Ito is dapat mabigay sa DA para mabibigay sa magsasaka 5,000 per hectare. Yung system ng DA, di ba, na listing na nabigyan ng fertilizer, nabigyan ng yung nag-register sa mga munisipyo na recipient, yun din makaka-receive. Ayon sa SINAG, dapat na raw mai-release na ito sa lalong madaling panahon, lalot na sa harvest season na ang bansa at bago pa man abuti ng planting season. Okay, Ivy, ang binahagi sa atin ng grupong SINAG, itong 12 billion pesos na ito ay natitira daw doon sa 22 billion pesos na collected rice tariff, while yung 10 billion pesos naman daw ay inilagak para doon sa makinarya sa pagsasaka, sa TESDA, gayon din sa Land Bank. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Ilang rice retailers sa Batangas City Old Market wala pa ring maibentang regular at well-milled rice. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar.
Pumapalo pa rin sa 52 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas na mabibili sa Batangas City Old Market ngayong araw. Ayon sa mga rice retailer, wala pa rin daw maibigay na regular at well-milled rice ang kanilang mga supplier. Ilang suki na rin daw ni Aling Aida ang naghahanap ng presyong nakatakda sa price cap na 41 hanggang 45 pesos. Sa ngayon napakahirap maghanap, wala din silang maibigay. Kaya ang itinitinda na lang namin yung special, premium at saka fancy rice. Wala kami makuha ng mababa. Siguro mataas din ang kuha nila sa mismong direct. Kaya ang mamimili na tulad ni Aling Rosie, wala na raw magagawa pero nasa 5 kilo na lamang ang biniling bigas habang naghihintay pa ng mas mura. No choice po kasi sobrang mahal na. Yun na lang po yung pinakamababa, 52. Nauna nang sinabi ng pamahalaan na magbibigay sila ng 15,000 pesos sa mga kwalipikadong rice retailer na maapektuhan ng price ceiling. Pero kulang daw ito dahil sa laki din ng puhunang inilalabas ng mga ito. Mas maganda pa kung umuha na lang kami ng premium. Hindi na kami magtitinda ng well-milled rice, hindi na kami magtitinda ng ordinary. Yun na lang, kahit siguro walang bumili para lang hindi kami malugi. Ang grupong Bantay Bigas, may nakikita raw na butas sa implementasyon ng Executive Order No. 39 o ang price ceiling. Yung malalaking retailers, kayang-kaya nila ikutan itong price cap. At pwede rin silang maghalo-halo, hahaluan nila yung premium ng mga well-milled rice dyan, ang magiging presyo ay premium. Yung mga ganun. Ayon sa grupo, ang pagpapalakas sa lokal na produksyon ang nakikita nilang solusyon sa isyu ng mataas na presyo ng bigas. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. 4 na katao sugatan sa salpukan ng SUV at cage truck sa Lipa City, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Nakatagilid sa gitna ng JP Laurel Highway na sakop ng Barangay Banay-Banay, Lipa City ang cage truck na ito pasado alas 12 ng madaling araw kahapon. Basag-basag ang windshield at sira ang unahang bahagi nito. Ang isa namang SUV sa gilid ng truck, wasak na wasak din ang unahan. Sa investigasyon, patungo sana sa bayan ng Lipa ang cage truck habang pauwi naman sa bayan ng San Jose, Batangas ang kasalubong na SUV. Ayon sa pulisya, posibleng inantok ang driver ng SUV kaya sumalpok sa cage truck. Ito pong driver ng naka-idlip daw po siya, bigla pong napapikit. Kaya nag-change po siya ng kanyang lane. Kaya po ay napunta po siya doon sa lane ng ating truck. Sinubukan pa umanong umiwas ng truck driver ngunit nahagip pa rin ang kasalubong na SUV kaya nawalan siya ng kontrol sa manibela at tumagilid ang sasakyan. Sugatan ng driver at 2 pahinante nito na kaagad isinugod sa ospital. Nagtamo rin ng ilang mga galos ang driver ng SUV at dinala rin sa pagamutan. Nakatakdang mag-usap ang 2 panig. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa mga driver ng SUV at truck para sa kanilang pahayag. Paalala naman ng pulisya, don't drive po if you are sleepy. As much as possible po, maghanap po ng tabi, sa tabi ng daanan na pwede pong makaidlip ng kahit papano. Wag po talagang mag-drive ng inaantok. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Kaanak ng isa sa mga biktimang sinaksak sa isang inuman sa Balayan, Batangas, desididong magsampa ng kaso sa sospek. Mga biktima nananatili pa rin sa ospital dahil sa mga tinamong saksak. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Personal na dumulog sa himpilan ng pulisya ang ina ng isa sa mga biktima ng pananaksak noong Sabado sa isang bar sa Balayan, Batangas upang formal na magsampa ng reklamo laban sa sospek. Sa panayam ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog sa ina ng biktimang si Dominic Ramos, nadamay lamang daw ang kanyang anak sa gulo. Umaawat lang siya at kakilala din niya yung kabilang nasaksak. Siya inamamagitan, naawat, kaya siya ang napuruhan. Tapos parehas pa silang nasa ospital. Magsasampa kami, oo. Ayon sa pulisya, posibleng frustrated homicide ang kasong kaharapin ng suspect. Kasalukuyan pang nagpapagaling sa ospital ang mga biktima na nagtamo ng mga sugat sa kaliwang bahagi ng katawan. Idol naman na po yung status ko nila ngayon. Si Ramos ma'am ay 3 ma'am yung saksak, yung isa ma'am ay isa lang ma'am sa may left side lang niya ma'am. Patuloy pa rin ang paghahanap ng pulisya sa kinaroroonan ng suspect. May panawagan naman ang ina ni Dominic sa suspect. Kung naririnig to nung asawa ni Kakao, ang hinihiling ko lang sa kanya, isuko niya para sa katahimikan din namin, pare-parehas. Isurrender niya dahil ang mangyayari niya kapag nagtago siya ng nagtago, mawawanted siya, lalo nang mas mahirap yun. Sinusubukan pa rin ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa pamilya ng biktimang si Royvel De Castro, ngunit wala pa silang tugon. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.
4 na volcanic earthquakes na itala ng FIVOC sa kanilang 24 oras na monitoring sa Bulkang Taal. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Nasa 4 na volcanic earthquakes at 3 volcanic tremors sa tumagal ng 2 minuto ang naitala ng FIVOC sa nakalipas na 24 oras sa pagbabantay sa Bulkang Taal. Nasa mahigit 1,000 tonelada naman ng sulfur dioxide ang namonitor nilang inilabas ng crater ng bulkan. Habang umabot sa 600 metro ang taas ng usok na ibinuga ng bulkan at napadpad sa silangang Hilagang Silangan. Ayon sa Taal Volcano Observatory, ang ganitong aktibidad ng bulkan ay patunay na nasa alert level 1 pa rin ito. Abnormal po ang kondisyon ng bulkan natin since at alert level 1 siya. Yung mga parameters po na naitatala natin bilang ng volcanic earthquakes ay pasok po yun nga sa alert level 1. Kinumpirma naman ng ahensyang nakatutok sa Taal Volcano na may namataang volcanic vag sa lawa ng Taal ngayong araw. Along the eastern sector po of the volcano island and the eastern sector of the Taal Caldera region, around Balete and Mataas na Kahoy. Tingin ng FIVOC, agad ding mawawala ang vag ngayong araw, pero pinapayuhan pa rin nila ang publiko sa masamang epekto nito sa kalusugan. Mahigpit din ang paalala ng ahensya sa biglaang aktibidad ng bulkan. May mga abnormalities na pwedeng mangyari like steam-driven or phreatic eruption. Dapat maging alerto pa rin po tayo. Pero paglilinaw ng Taal Volcano Observatory, tanging Taal Volcano Island ang apektado ng mga aktibidad ng bulkan. Kaya naman mahigpit ang pagbabawal nila sa pagpunta sa deklaradong permanent danger zone. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Niyanig ng magnitude 4.8 na lindol ang bayan ng Santa Cruz sa Occidental Mindoro kaninang 2:53 ng hapon. Sa report na inilabas ng FIVOC, tectonic ang pinagmula ng lindol na may lalim na 30 kilometro. Naitala ang instrumental intensity 3 sa Calapan City at Puerto Galera, Oriental Mindoro. Naitala ang intensity 2 sa Abukay, Bataan at Ternate, Cavite. Habang intensity 1 naman sa Batangas City, Tagaytay City, Cavite, Boac, Marinduque, mga bayan ng San Jose, Abra de Ilog at Magsaysay sa Occidental Mindoro. Ayon sa ahensya, walang naitalang danyo sa mga nabanggit na lugar. Nagpapatuloy ang monitoring at assessment ng mga local disaster risk reduction management team sa mga lugar kung saan naramdaman ang lindol. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto anumang oras. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ilang motorista umaasang makakakuha na ng license card sa LTO. Validity ng mga temporary license posibleng palawigin sakaling hindi pa rin payagan ng korte ang pag-imprenta ng license card. Narito ang report ni Hazel Alviar. 3 dekada nang namamasada ng tricycle sa Batangas City si Mang Noel dahil kailangan ng pamilya. Bilang daw sa kamay ang liban o absent niya sa pamamasada. Kaya naman ngayong malapit nang mag-expire ang kanyang lisensya, ipaparenew niya agad ito sa Land Transportation Office. Pag nahuli ako, waawa naman tricycle. Pero sa ngayon hindi pa makakakuha ng license card si Mang Noel. Umiiral pa kasi ang temporary restraining order na inilabas ng Quezon City Regional Trial Court Branch 215. Sa ilalim ng kautusan, bawal muna ang pag-process at pag-deliver ng plastic cards. Sa hearing para sa 2024 budget ng Department of Transportation sa Kamara, isa ito sa mga issue na itinanong sa ahensya. Ang ini-issue kasi ng LTO ngayon, isang printed nasa bond paper na picture ng license, no? Tapos ipapalaminate pa ng nagpa-renew, no? Hindi ba dagdag na gastos na naman po ito sa ating mga taong bayan, no? So, rekomendasyon ng mambabatas. Baka pwede yung ORCR na lang, no? Para hindi doble-doble yung gastos. Tama po kayo, no? Pwede naman ho namin kadalang po yung OR sa likod na extended. Yun ang aming iniisip para wala nang dagdag printout, wala nang dagdag trabaho para sa ating mga motorista. Pabor dito ang tricycle driver na si Noel. Okay lang. Kahit wala.
Basta man naka-renew. Umaasa ang LTO na maaalis na ang TRO pero sakaling hindi ito mangyari, mayroon umano silang solusyon. Pero sa ngayon po, ang policy po, extended po hanggang Oktubre po ang ating mga lisensya na mag-expire from now until then. Kasama si J.R. Manjares, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Coast Guard Batangas patuloy na nakamonitor sa posibilidad ng pagtagas ng langis mula sa lumubog na fishing vessel sa Calatagan, Batangas. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Nagpapatuloy ang isinasagawang seaborne at foot patrol ng Coast Guard Station Batangas kasunod ng paglubog ng isang fishing vessel sa karagatang sakop ng Calatagan, Batangas dahil sa posibilidad ng pagtagas ng langis mula sa lumubog na bangka. Nauna nang sinabi ng Coast Guard na kasama sa lumubog ang 70,000 na litro ng diesel oil at 400 litro ng lube oil. Tiniyak naman ng Coast Guard na bagamat may ilang pagtagas ng langis ng namataan mula noong lumubog ang fishing vessel, hindi naman daw dapat mabahala ang mga residenteng nakatira malapit dito. Hindi naman po ganun ka-risky or hindi po dapat ikabahala ng mga residente. Ito naman po ay marine diesel oil. Once na umakyat sa surface po ng dagat ay madali din po itong magdidisip. Ayon pa sa Coast Guard, nakikipag-usap na rin sila sa may-ari ng bangka sa posibleng pag-aalis ng lumubog na bangka sa dagat. Once po na magkaroon na po ng agreement between the fishing company at saka po sa Salvor Company. Kung kaya pa pong mahila is hihilahin po ito ng Salvor Company. Pero kung hindi naman na po is magiging coral reef na lang po siya doon. Nakikipagtulungan na rin ang Batangas PDRRMO sa Coast Guard Station Batangas sa posibleng tulong na maibibigay para sa seguridad at kaligtasan ng mga residenteng nakatira malapit sa pinaglubugan ng fishing vessel. Para ma-demobilize na yung aming IMT doon, hindi na tayo magkaroon pa ng kapangambahan. So everything is in control. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mainit na panahon nararanasan sa Batangas sa paglabas ng bagyong Ining sa bansa. Samantala, Pag-asa, walang namamataang sama ng panahon sa loob at labas ng PAR. Narito ang report ni Paul Hernandez. Sa palay hanggang sa kakalsadahan, darang ang mga yan sa init ng araw na nararanasan. Ilang araw ding naging masungit ang panahon dulot ng mga nagdaang bagyo na pinalalakas ng habagat. Kaya't umaasa ang resort owner na si Severiano na sa paglabas ng bagyong Ineng sa bansa ay magtuloy-tuloy na ang pagganda ng panahon. Ilang linggo na rin daw kasi silang walang guest. Talagang wala. Minsan naka-report ko sa BIRM, may 0 Dahil nga wala, paano ka i-record mo? Ayon sa Pag-asa, bagamat may pag-iral pa rin ng southwest monsoon o habagat sa bansa, hindi na raw ito nahahatak ng mga lumabas ng bagyo. Mahina na lang din po yung kanyang influence sa southwest monsoon ngayon. Though yung southwest monsoon natin, andyan pa rin at talagang present pa rin po siya. Kadalasan daw na magpapaulan sa northern at central Luzon ng habagat. Sa Calabarzon region, asahan daw ang mainit na panahon sa susunod na 2 araw. Walang namomonitor na sama ng lagay ng panahon ng Weather Bureau sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Improved weather na po hanggang weekend, sir. Pero asahan pa rin ang occasional rain shower sa hapon o gabi. Ipinapayo ang pag-iingat at pagdadala ng pananggalang sa ulan kung lalabas ng bahay. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Yasi Pressman happy at excited sa upcoming role niya sa Black Rider. Samantala, Jillian Ward magkakaroon ng cameo bilang Doktora Annalyn sa Royal Blood. Naritong report ni Hazel Alviar. Para kay Yasi Pressman, isang blessing ang mapabilang at maging leading lady ni Ruru Madrid sa Black Rider. Happy at excited raw ang aktres sa kanyang role sa upcoming series. Matatanda ang una nang ipinamalas ng aktres ang kanyang motocross skills, gun handling at firing sa kanyang Instagram account. Excited na rin si Jillian Ward sa kanyang cameo bilang si Doktora Annalyn sa hit primetime series na Royal Blood. Dagdag pa ni Jillian, nag-enjoy raw siya sa taping ng nasabing serye. Katulad din ng kanyang role sa Abot Kamay na Pangarap. Ang kanyang cameo ay isa pa ring genius na neurosurgeon. Samantala sa Royal Blood, sasamantalahin na ni Christoph ang pagkakataon at handa na niyang ipatanggal si Margaret bilang CEO ng Royales Motors. Magtagumpay kaya siya sa kanyang binabalak? Ang mga kaabang-abang na eksena sa Royal Blood tutukan pagkatapos ng Voltes 5 Legacy. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog.
Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, wala nang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility dahil nakalabas na ng PAR ang bagyong Ining na may international name na Yunyong. Gayunman, posible pa rin ang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, huling namata ng bagyo 1,225 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ang trough ng bagyo ang nagpapaulan sa ilang lugar sa Luzon gaya sa Batanes, Abra, Apayao, Cagayan at Isabela. Patuloy namang nakakaapekto ang southwest monsoon sa iba pang bahagi ng bansa. Ilang bahagi ng Laguna, Mindoro Provinces at Northern Palawan ang makakaranas ng katamtamang pag-ulan ngayong gabi. May pag-ulan din sa iba pang bahagi ng bansa ngayong hapon at gabi, kaya maging handa po. Nasa 130 baril target na mairehistro sa LTOP Caravan sa Batangas City. Narito ang report ni Denise Abante. Nagtungo ang ilang gun holders sa Batangas City Coliseum para mag-renew ng lisensya ng kanilang baril sa isinagawang License to Own and Possess Firearms Caravan ng Batangas City LGU at PNP. Ay siyempre baka ako'y ma-illegal. Medyo delikado lalo. Kailangan ay alam natin yung batas at hindi po tayo magkaroon ng multa. Tigit sa lahat ay hindi po tayo lumabag sa atin pong batas. I pray na maging peaceful po yung ating election. Mula naman sa Sariaya, Quezon, dumayo pa ang 62 anyos na si Rodualdo at mga kaibigan para mag-renew ng lisensya ng kanilang baril. Bagamat batid nilang prioridad ng LTOP Caravan ang mga residente ng lungsod, nagbaka sakali lang daw sila. I-expire na eh. Baka ikay ma-raid sa bahay, mahirap na pang self-defense. Hindi naman para sa masama. Dapat kami mapasama dito sa marirestro, ma-renew kasi layo pa ng pinanggalingan namin yun. Ayon sa Batangas City PNP, layo ng programa na maiparehistro ang mga baril na expired na ang lisensya o kung hindi naman ay mai-surrender muna sa kanila. Lalo at may umiiral na election gun ban. Target ng pulisya at Batangas City LGU na maiparehistro o ma-renew ang nasa 130 baril ng mga firearms holders sa Batangas City. Take advantage na po nila itong ating LTOP Caravan para po mapalisensyahan at maparehistro po yung kanilang mga baril po. Ginagawa po natin ito para yung mga taga Batangas City, kayo muna ang mag-take advantage ng program na ito. Hindi porket may baril, ay lumalakas na ang loob. Hindi porket may baril, ay agad manunutok o ikaw ay magsisiga. Pag may gun ban, kahit po may lisensya kayo, bawal pong lumabas na may dalang baril. Magtatagal hanggang bukas ang LTOP Caravan sa Batangas City. Kasama si J.R. Manjares. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, Huwebes, September 7, 7 oras na kawalan ng supply ng kuryente ang mararanasan sa lungsod ng Tanawan, Batangas. Simula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, bunsod ng paglilipat ng mga poste. Sa bayan ng Mataas na Kahoy naman, 2 oras na maantala ang supply ng kuryente sa Sitio Kapalaran, Barangay 3. Samantala sa lungsod ng Lipa at bayan ng Padre Garcia, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente bukas din sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng manual load dropping sa Batangas, Ibaan, Rosario, 69 kV line upang maiwasan ang malawakang brownout. Bishop Moises Cuevas formal nang itinalaga bilang ika-4 na Apostolic Vicar ng Apostolic Vicariate ng Calapan. Papal Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown, pinangunahan ang selebrasyon. Tunghayan yan sa report ni Denise Abante. Formal nang itinalaga ang Batanggenyong si Bishop Moises Cuevas bilang ika-4 na Apostolic Vicar ng Apostolic Vicariate of Calapan sa Oriental Mindoro ngayong araw sa pamamagitan ng misa at rite of liturgical reception na isinagawa sa Santo Niño Cathedral sa lungsod. Pamumunuan niya ang mahigit 800,000 mga Katoliko sa buong probinsya ng Oriental Mindoro. Nagsilbing installing prelate sa selebrasyon ng Papal Nuncio to the Philippines na si Archbishop Charles Brown. Kasamang dumalo si Lipa Archbishop Gilbert Carcera, Father Nestor
Adalia na pansamantalang nangalaga sa Apostoliko Vicariato, mga obispo, pari, seminarista, laiko, ilang opisyal ng lokal na pamahalaan at mga mananampalatayang Katoliko. Pagbaba sa kanyang Episcopal Mobile, mainit na sinalubong ang obispo ng mga kabataang sumasayaw na may dalang imahe ni Santo Niño, ang patron ng lugar. Nagsagawa rin ng pagsalubong sa obispo ang mga katutubong mangyan kung saan ipinakita ang kanilang mayamang kultura at tradisyon. Sa isang makasaysayan at pambihirang pagkakataon, isinagawa ang rito ng pagtanggap sa may pintuan ng katedral kay Bishop Cuevas. Puno ng pananabik ang bawat Mindoreñong Katoliko dahil umabot ng 5 taon bago sila nagkaroon ng bagong apostolic vicar. Napuno naman ang katedral ng mga mananampalatayang dumalo sa misa. Ang ilang mga kababayan ng obispo na mula pa sa Cuenca, Batangas dumayo pa sa Calapan para personal na makadalo sa aktibidad. Lubos din ang pasasalamat ng bagong talagang apostolic vicar sa mainit na pagtanggap ng mga Mindoreño at sa lahat ng dumalo sa selebrasyon. Nauna nang naglingkod bilang auxiliary bishop ng Archdiocese of Zamboanga si Bishop Cuevas bago maitalaga ni Pope Francis bilang apostolic vicar ng Calapan. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Industriya ng paper mache o pagtataka sa Paite, Laguna, pinangangambahang maglaho dahil sa kakaunting gumagawa nito ayon sa LGU. Narito ang report ni Paul Hernandez. Ang mga patapong papel, malaki ang silbi para sa mga residente ng bayan ng Paite. Ang mga pambihirang obra, bunga ng pagkamalikhain na bumubuhay sa maraming pamilya. Ang taka o paper mache na negosyo, minanapa ni Tatay Ferdinand sa mga magulang niya. Karamihan dito, yung mga tatay, mag-uukit, yung nanay na naiiwan sa bahay, ginagawa sila ng molde, yung mga tira-tira dating dyaryo, mga papel, na arimon sila, ginawa nilang mga paper mache. Dekada 80 hanggang 90, buhay na buhay raw ang industriya. Ayon sa LGU, bawat bahay may nagtataka sa bayang binansagang Art Capital of Laguna. Yung kabayo at saka yung manika, mga Pilipinyana ang mga design doon eh. At saka ito ang ginagamit ng materials dito ay giniling na bigas. At saka diluluto yung paste nito para sa paggawa ng paper mache. Hanggang kalaunan, unti-unting nalusaw ang sining sa lugar. Bumaba ang bilang ng mga nagnenegosyo ng taka. Tumatanda na raw ang mga gumagawa nito at kakaunti na rin daw ang mga may interes sa paper mache. Pero si Jade, may malaki pa ring interes sa sining. Nakakalungkot kung tutuusin kasi kung wala nang magpapatuloy, edi wala na yung heritage, mamamatay na yung heritage namin, di ba? Nagkaroon pa ng kakulangan sa dyaryo na pangunahing materyales sa pagtataka. Aminadong naungusan na sila ng China sa mass production. According to some sources, may nakapagturo sa China. Dinalang mga Pilipino na taga Paite. Natuto nitong paper mache. Kaya para maisalba ang naghihingalo ng industriya, planong bumuo ng lokal na pamahalaan ng isang ordinansa na dapat magkaroon sa bawat barangay na magtuturo ng pagtataka sa mga kabataan. Makikipag-ugnayan daw sila sa iba-ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor para masuportahan ang hangaring ito. Doon sa pag-appreciate siguro magsisimula yung concern doon sa craft. Makikita nila yung kahalagahan nito sa history ng aming bayan na Paete. Desididong LGU na ingatan ng industriya. Mahalaga raw maunawaan ng mga turista, lalo na ng mga taga-Paite, ang naging papel ng pagtataka para mahulma ang mayaman nilang tradisyon at kultura. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.